Sa loob ng T-Mobile Arena sa Las Vegas, hindi lang amoy ng pawis at leather ng guantes ang umahalimuyak, kundi ang amoy ng determinasyon at panganib. Ngayong February 21, 2026, February 22 sa Pilipinas, si Ryan King Ray Garcia ay muling tumatapak sa lona na may bitbit na mabigat na pangako. Isang knockout sa pagitan ng round 8 hanggang round 10 laban niyan kay Mario El Azteca Barrios. Bakit nga ba ito magbabiral? Dahil sa boxing, ang pagtakda ng eksaktong oras sa pagbagsak ng kalaban ay tinuturing na blasphemy o matinding yabang kung hindi mo ito paninindigan. Ngunit para kay Garcia, ito ay hindi lamang kayabangan, ito ay isang kalkuladong saikolohiya. Matapos ang maraming kontrobersiya sa labas ng ring, nais ni Ryan na ipakita sa mundo na ang kanyang bilis ay nananatiling kidlat at ang kaliwang hook ay kamatayan para sa sino mga harang. Ang pagpili niya sa round 8 hanggang 10 ay nagpapakita ng kanyang paniniwala na ang matinding depensa ni Barrios ay mababasag sa kalaunan. Si Barrios mga kwento ay kilala sa pagiging matatag na parang pader, isang buksingero na hindi basta-basta bumibigay. Ngunit ang propesiya ni Garcia na naglalagay ng pressure sa kanyang sarili, isang all or nothing na taya na magpapataas ng viewerships rating sa buong mundo. Kung magkakatotoo ito, si Garcia ay muling luluklok bilang hari ng boxing marketing. Sa bawat sulok ng social media, nagtatalo ang mga analyst kung sino nga ba ang tunay na liyambado. Sa isang banda, si Ryan Garcia ang simbolo ng modernong boxing, mabilis, may pasabog at may one-punch knockout power. Sa kabilang banda naman, si Mario Barrios ang definisyon ng Mexican warrior spirit, matyaga, may matibay na panga at hindi marunong umatras. At ayon sa mga eksperto mula sa ESPN at Ring Magazine, ang susi ng laban ay nasa unang 4 na rounds. Kung magagawa ni Garcia na yanigin si Barrios ang maaga gamit ang kanyang speed plus power formula, posibleng magkakatotoo ang kanyang round 8 hanggang 10 prediction. Iyon pa man, maraming eksperto ang nagbabala. Si Barrios ay isang counter-puncher na lalong lumalakas habang tumatagal ang laban. Kung hindi mapatumba ni Ryan si Mario sa unang bahagi, ang stamina at body shots ni Barrios ang maaring magpapabaliktad sa kapalaran ni King Ray. Kaya naman, abangan ang labang ito ngayong araw. Dito ang ultimate litmus test. Dito natin malalaman kung ang bilis ba ay sapat na para talunin ang karanasan at tibay. Ito ay hindi lamang tungkol sa kung sino ang mas malakas sumuntok, kundi kung sino ang mas matalinong gumalaw sa ilalim ng mga naglalakiang mga ilaw ng T-Mobile Arena sa Amerika. Para sa ating mga Pilipino, ang linggo ng umaga, February 22, ay nakalaan na para sa kape, pandesal at world-class boxing. Ang labang Garcia kontra Barrios ay may espesyal na puwang sa puso ng mga Pinoy dahil sa underdog mentality na madalas natin ituring ang ating mga sarili. Nakita natin ang pagbagsak at muling pagbangon ni Ryan Garcia at sa puntong ito, ang bawat suntok niya ay tila bitbit ang pangarap ng bawat taong minsan ng minamaliit. Ang laban na ito ay hindi dapat abangan dahil sa redemption arc na hatid nito. Hindi lang ito tungkol sa sinturon o premyo, ito ay tungkol sa karangalan. Ang bawat kanto ng Maynila, ang bawat barangay sa probinsya ay magiging saksi sa drama ng dalawang mandirigma. Ang paghihintay kung tatama ba ang King's Hook o kung mananatiling nakatayo ang Asika ay magbibigay ng adrenaline rush na tanging boxing lamang ang makakapagbibigay. Pero ang plano ni Garcia ay talagang mahirap ito na gawin kay Barrios. Dahil naman natin na si Barrios ay talagang matibay rin. Baka nga ang gusto na mangyari ni Garcia ay si Barrios pa ang makakagawa sa kanya. Mga kakwento, ngayong araw, ang T-Mobile Arena sa Las Vegas ay magiging sentro ng universo. Sino man ang manalo at matalo, ang labang ito ay iukit sa kasaysayan bilang isa sa mga pinaka-kontrobersyal at kapanapanabik na tagpo sa modernong panahon. Kaya naman ihanda na ang inyong mga kape, i-refresh ang inyong mga sarili dahil ang kasaysayan ay isinusulat na gamit ang mga kamao ni Barrios at Garcia. Ang tanong na lang sa dalawa, kanino ka?